Lord. Magandang hapon po, Cabanatuan City, Nueva Ecija. Magandang pinagpalang hapon po sa inyong lahat. Salamat sa Panginoon at magandang panahon po sa inyong lugar. Walang bagyo, tama-tama lang po ang ulan. At salamat din sa Panginoon sa kalakasan. Salamat din po sa inyong pakikinig po ngayon sapagkat natutuwa po ang Panginoon kung sino man ang taong tumatanggap sa kanyang salita. Alam niyo mga kapatid, ang salita ni Lord ay hindi natin dapat ikahiya. Ang salita ni Lord ay makakapagligtas sa ating buhay. Ang salita ni Lord ay tapat. Ang salita ni Lord ay Diyos. At dapat natin ibahagi sapagkat ang salita ni Lord ay hindi dapat ikakaya. At sabi ni Lord, kung sino man ang nahihiya sa Kanya, ikakahiya siya ng Diyos. Kung mahal natin ang Panginoon, ibahagi natin ang salita niya. Kung mahal natin ang Diyos, mahalin natin ating mga kapwa. Sabi nga ng Diyos, bigyan mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Mga kapatid, ang dinala ko po dito sa inyong lugar, Cabanatuan City, Nueva Ecija, ay ang salita ni Lord. Ang pag-ibig niya sa atin, na binigyan tayo ng isang opportunity na maligtas kung tayo ay tatanggap sa Kanya. Mga kapatid, marami po sa atin na hindi pa nakakilala sa Diyos. Marami pang nagsasabi, Lord, Lord, pero sa totoo po kapatid, gusto ni Lord na makilala mo siya ng gusto. Nais ni Lord magpakilala siya sa inyo ngayon. Mahal po tayo ng Panginoon, kaya narito po ang inyong lingkod, galing pa po ng Mindanao, tumawid ng Visayas. By God's grace, natawid ko po sa Visayas at andito na po sa inyong lugar sa Cabanatuan City. Nais ko lang ibahagi ang salita ni Lord sapagkat ang salita ni Lord ay may kapangyarihan upang iligtas po tayo sa kapahamakan. Mga kapatid, nilagay po ni Lord sa aking puso, nais po ni Lord, pinapasabi po sa Cabanatuan City na gusto niya po kayong makilala niyo siya ng gusto. Alam ko po, mahal ninyo ang Diyos at alam ko po, kilala ninyo ang Panginoon. At nais ko lang po palalimin ang inyong paniniwala sa Panginoon. Narito po ako upang buksan ang salita niya sapagkat ang salita niya, hindi ako nagsalita, kundi ang Diyos mismo nagsalita sa kanyang salita. Ito po ang bilin ng Panginoon po sa atin. Nung dumating po ang Panginoon dito sa lupa, napakarami pong mga matatalinong mga tao dalubhasa sa salita ng Diyos. Sila po ay nag-aaral tungkol sa aklat ni Moises. Pero alam niyo mga kapatid, ang sinabi ng Diyos sa kanila, mga mapagkunwari, maganda lang kayo sa panlabas, ngunit sa loob ay bulok pa lang. Mga kapatid, marami po mga Kristiyano ngayon na nagsasabi, kilala ko ang Diyos, pero hindi po tinitingnan ng Diyos ang panglabas. Tinitingnan po ng Diyos ang kaloob-looban ng ating mga puso. Yun po ang tunay na pagkakilala sa Panginoon na naglilinis hindi lang sa labas kundi sa ating mga puso. Basahin po natin sa Mateo chapter 23 verse 27 to 28. Ganito po nasusulat sa Mateo chapter 23 verse 27 to 28. Kahabag-habag kayo mga tagapagturo ng kautusan at mga Pariseo. Mapagkunwari ang katulad ninyo'y mga libingang pinaputi, magaganda sa labas, ngunit ang loob ay bulok at puno ng kalansay. Sino po ang sinabihan ng Diyos? Ang katulad ninyo'y mga libing pinaputi, magaganda at sa labas, ngunit ang loob ay bulok at puno ng kalansay. Mga kapatid, ito po ang mga tagapagturo ng kautusan sa aklat ni Moises dati no. Kasi ang Panginoon po mga kapatid, ang tunay na pagkakilala natin sa Panginoon, dapat natin tindihin na siya ay banal at siya ang Diyos na nakita sa ating mga puso. Nais niya na linisin niya tayo sa ating mga kasalanan. Pero ang tao lang po kapatid,
Para sa tingin niya, Lord, kilala man kita, Lord. Mahal naman po kita, Lord. Kilala po kita, di ba? Ikaw ang Diyos. Hindi lang po ganun pagkakilala natin sa Panginoon, kapatid. Nais ni Lord na magsulit tayo sa ating mga kasalanan. Gusto ng Panginoon na mas lalo ninyong makilala siya sapagat siya ay Diyos na banal. Gusto niya na maligtas tayong lahat sapagat nasusulat sa John chapter 3 verse 16. Sapagkat sabi ni Lord, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig, kaya ibinigay niya ang kanyang kaiisang anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kapag tayo ay gustong maligtas, gusto ng Panginoon na linisin natin ating mga puso, at dito po nasusulat, dapat maniwala tayo sa kanyang anak na si Jesus Christ. Sabi kasi niya, upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak. Maniwala daw tayo sa anak. Yan po ang tunay na kaligtasan. Hindi lang po, Lord, mahal kita. Lord, tawarin mo sa makasalanan. Una po, linisin po natin mga puso at maniwala tayo sa Panginoon. Pangatlo po, kapatid, gusto ko po kayong turuan, mas lalo pang lumalim ang inyong pananampalataya sa Panginoon. Dahil alam ko, meron na po kayong relasyon ng Panginoon, pero gusto ko lang po palalimin ang inyong relasyon upang lalo ninyong mas makilala ang Diyos. Gawa chapter 4 verse 12, sabi ng Diyos, narito nasusulat, sa Kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan. Sino po nagsabi nito? Sa Kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan sa buong daigdig na nagbibigay, na ibinigay ng Diyos sa mga tao upang tayo ay maligtas. Walang ibang pangalan kundi si Jesus Christ. Sa Hebreo, Yeshua HaMashiach. Mga kapatid, ang tangi lamang makaligtas po, ang kakapagligtas sa atin ay walang ibang pangalan kundi si Jesus Christ. Hindi lang po tayo magsabi, Lord, kasi napakarami pong Panginoon dito sa lupa. Marami pong Diyos, kapatid. Ang sabi ng Diyos, ulitin ko po in verse 12, sa Kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan. Hindi na dinugtungan ng Diyos, may iba pa bang pangalan sa buong daigdig na binigay ng Diyos sa mga tao pang tayo maligtas. Ibinigay niya ang kanyang kaiisang anak na si Yeshua HaMashiach, Jesus Christ of Nazareth, upang tayo ay maligtas. Yan po ang tunay na kaligtasan, kapatid. Hindi lang po, Lord, Lord, kundi dapat nating unawain na si Lord gusto niya maunawaan ninyo. Hindi lang walang kasamang gawa. Gusto ni Lord na may gawa din magsisi sa ating makasalanan. Mga Gawa 17 verse 30, sabi ng Diyos, sa mga nagdaang panahon ay pinalampas ng Diyos di pagkakilala sa Kanya ng mga tao. Ngunit ngayon ay inutos niya sa tao sa bawat lugar na magsisi at talikuran ang kanilang masasamang pamumuhay. Magsisi at talikuran ang kanilang mga kasalanan sa kanilang masasamang pamumuhay. Ulitin ko po, sa mga nagdaang panahon ay pinalampas ng Diyos ang di pagkakilala sa Kanya ng mga tao. Ngunit ngayon ay inuutos niya sa lahat ng tao sa bawat lugar, Luzon, Visayas at Mindanao, na magsisi at talikuran ang kanilang masasamang pamumuhay. Ulitin ko po, ang Diyos ay tumitingin sa puso at kinakailangan mo siyang makilala sa pamamagitan ng Kanyang anak. At pangalawa po, meron kayong pananampalataya at lalo na walang ibang pangalan na mga ligtas ko sa ating kundi si Jesus Christ lamang ang Kanyang pangalan. At kinakailangan, sabi ng Diyos, ang bawat lugar ay magsisi at talikuran ang mas masamang pamumuhay. Yan po ang tunay na kaligtasan. Hindi po inutos yan, kundi inutos ng Diyos sa atin. Maraming nagsasabi, Lord, Lord, kilala naman kita. Pero sabi ng Diyos sa 1 chapter 14 verse 15, kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Mga kapatid,
ang kaligtasan, biyaya ng Diyos. Pero kailangan mong i-maintain ang iyong relationship kay Lord. Hindi lang, madali lamang, Lord, tawarin mo ako sa masalanan. Kundi, magsikap ka din na basahin ang Biblia. Kung maaari, magsimba ka din, kapatid, at isabuhay mo ang salita ng Diyos. Kung iniibig din niyo, tuparin ninyo ang aking mga utos. Yan po ang sinabi ng Diyos. Kung tunay ka na Kristiyano, hindi ka mahihiya magsalita ng salita ni Lord. Kung mahal mo siya, inutos niya sa atin na ibigin mo ang Diyos sa buong puso mo, buong isip at kaluluwa. Hallelujah! Sapagkat sinabi ng Diyos, sino man ang nahihiya sa Kanya, ay ikakahiya ko din. Sabi ng Biblia, 1 John 2 verse 3 to 4, maraming Kristiyano nagsasabi, Lord, ligtas naman ako, mga kapatid. Pero sa totoo, kilala mo lang ang Diyos, pero hindi mo sinusunod ang kanyang mga utos. 1 John 2 verse 3 to 4, ang sabi ng Biblia, nakatitiyak tayong nakikilala natin ang Diyos kung sinusunod natin ang kanyang mga utos. Hallelujah! Kung kilala mo talaga ang Diyos, kapatid, sinusunod mo ang utos niya. At isa sa mga utos niya ay mahalin mo ang Diyos ng buong puso mo. At narito po ako, kapatid, upang ibahagi ang salita ni Lord, kasi mahal mo si Lord at gusto din ni Lord. Hindi ko sinasabi na magbahagi ko din kayo. Kung mahal niyo talaga ang Panginoon, ibigay ninyo ang inyong best para kay Lord. Yan lang po yan, kapatid. Hindi lang po, Lord, kilala kita, mahal kita, mga kapatid. Alam ko po, mahal natin ang Panginoon. Sino naman ang magagalit sa Diyos? Mahal natin siya. Pero kinakailangan natin, sabi ng Diyos sa atin, magkaroon tayo ng bunga ng Espiritu ng Diyos. Galatians 5 verse 12 to 13, sabi ng Biblia, kahiya-hiya, mabanggit man lamang ang mga bagay na iyon na ginagawa nila ng lihim. Ang lahat ng lalanantag sa liwanag ay nakikilala kung ano talaga ang mga iyon. At nalalantad ang lahat dahil sa liwanag. Kaya't sinasabi, gumising ka. Ikaw na natutulog, bumangon ka mula sa libingan at liliwanagan ka ni Kristo. Kaya narito po mga kapatid upang bigyan kayo ng isang wake-up call para sa atin, sa inyong lahat. Dahil alam mo kapatid, bawat isa sa atin ay magbibigay sulit sa Diyos. May appointment ka sa Panginoon. Ako at ikaw, darating ang panahon, may appointment tayo sa Kanya. Hindi mo lang siguro maintindihan pa ngayon, pero pagdating ng panahon, kakilakilabot ang araw na yun sapagat haharap ka sa lumikha sa iyo at magbibigay sulit ka. Mga kapatid, kung umabot ka man ng 100, sabihin natin umabot ka ng 100, nagtagumpay ka sa buhay, pero pagdating ng panahon, ang huling-huling kaaway mo pa rin ay kamatayan. Darating ang panahon sa bawat isa sa atin, magbibigay sulit sa Diyos. Kapatid, hindi ba tayo matatakot sa araw na yun? Hindi ba natin seryosohin ang buhay? Sapagkat marami ang magsasabi sa pagdating ng panahon, kapatid, Lord, Lord, hindi ba ako nagsalita sa iyo, Panginoon? Ganito po ang hatol ng Diyos pagdating ng panahon. Mateo 7 verse 21. Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang mga taong sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. Sa araw ng paghuhukom, tandaan niyo po kapatid, sinabi po ng Diyos, sa araw ng paghuhukom, ikaw at ako, hahatulan ng Diyos, sabay-sabay po tayo kung ano po ang ginawa natin sa Panginoon. Sa araw ng paghuhukom, marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, hindi po ba sa iyong pangalan ay nangaral kami? Nagpalayas ng mga demonyo at gumawa ng himala? Ngunit sasabihin ko sa kanila, hindi ko kayo kilala, lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan. Yan po ay kakilakilabot sa araw ng hukom ng Diyos, at akala mo kapatid, ligtas ka sa araw na yun. Sasabihin mo sa Panginoon, Lord, Panginoon, di ba Lord, nagsimba ako?
Di ba Lord, nabasa ko ng Biblia? Sinabi ko kapatid, unless you repent, hindi ka magsisi, ibig sabihin ng pagsisisi kapatid, kalikuran mo ang iyong kasalanan. Kapatid, hindi po ako dumating po dito upang hatulan kayo. Isa din po ako sa mga alipin ni Satanas noon. Dati po din ako makasalanan. So why? Marami pong ginawang kasalanan. Ngunit nung sinimulan kong basahin ang aklat ng Diyos, biyaya ng Panginoon, naligtas ako, kapatid. At nagkaroon ako ng relasyon sa Panginoon. Nais din ni Lord na baguhin ang buhay mo, kapatid. Sapagkat sinabi ng Diyos, walang imposible para sa Kanya. Alam mo, kapatid, ito ay isang message ng pag-ibig ng Diyos sa iyo. Bago pa sa lahat yan, i-rescue ka ng Panginoon. Malay mo dito sa Nueva Ecija, Cabanatuan City, magkaroon ng isang napakalakas na lindol. At sa araw na yun, kapatid, hindi ka ba tatawag sa Diyos? Lord, kapatid, mas mabuti pa siguraduhin natin ang kaligtasan. Malay mo, bukas ka na mawawala. Next year ka lang. Kaunti na lang ang buhay mo natitira, kapatid. 60 ka ngayon, sabihin natin 60 ka, 70, may 30 years ka na lang, kapatid, natitira. Ano ang gawin mo niyan, kapatid, sa araw na yun? Ako pa sa iyo, manalangin po tayo at tanggapin natin ang Panginoon. Sabi ng Diyos sa kanyang salita, sino man ang sumampalataya sa Kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ito po ay isang salvation prayer. Nais ko pong imbitahan kayo sa isang salvation prayer. Manalangin po tayo at sabihin lang po sa lihim, sa upuan mo, kung ikaw ba'y naglalakad, kung ikaw man po ay nagmamaneho, ano man ang ginagawa mo, ito lang po ay isang panalangin. Sabihin, Lord Jesus Christ, Yeshua HaMashiach, patawarin niyo po ako sa aking makasalanan. Inamin ko po na ako'y isang makasalanan, Lord. At dahil sa aking kasalanan, nalayo po ako sa iyo, Lord. At Lord, naniniwala po ako na kayo'y namatay, niliping, at sa pangatlong araw, nabuhay muli. Lord, niligtas niyo po ako, Panginoon, at isulat niyo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Kung po ay naniniwala na kayo po ay namatay, niliping, at sa pangatlong araw, nabuhay muli. Panginoon, salamat po sa biyaya. Amen. Magandang hapon po, Cabanatuan City, Nueva Ecija. Salamat po sa inyong pakikinig. Salamat din po sa biyaya ng Diyos kung natanggap po ninyo ang mensahe ng Diyos. Kapatid, ako pala po si Pastor JD. Galing pa po ako ng Mindanao, tumawid ng Visayas. Bawat palengke po, pinupuntahan ko hanggang punta na po ako dito sa inyong lugar hanggang sa biyaya ng Diyos. Salamat po sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli natin pagkikita, to God be the glory. Amen. Meron po kaming YouTube channel. Salamat po sa inyong panahon. Glory to God. Salamat po kaya. Kayo po. At punta pa po ako ng Isabela ngayon. Tapos po